Mga kapatid, tuluyan na nga pong nakapasok ng ating bansa ang bagyong Esther sa hilagang kanlurang bahagi ng Batanes kaninang madaling araw. May matinding pag-uulan ba itong dala? Sa ibang bahagi ng ating bansa, alamin natin yan sa ating resident meteorologist, ang ating weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Mga kapatid, tag-ulan na. Nauna na ang inanunsyo ng Pag-asa na nagsimula na yung ating habagat nitong nakaraang Sabado. At after po nating mapunan yung sapat na dami ng pag-ulan para sa kriteriya ng Pag-asa, kahapon naman inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Kasabay pa rin po niyan ang patuloy na umiiral na habagat o southwest monsoon na pinapalakas ito pong bagyo natin sa loob ng ating area of responsibility. Ito nga po yung ating unang bagyo ngayong Hunyo, ang bagyong Esther. Ito po yung binabantayan nating low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. At kaninang alas 3 ng umaga, yan po ay nakapasok sa loob ng ating par at lumakas pa nga. At ngayon ay isa ng ganap na bagyo na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay nasa tropical depression category ayon sa Pag-asa at patuloy na kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ang bagyong Esther sa ngayon. Yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at nagpapatuloy rin po yang humila o magpalakas ng ating habagat na siya naman po nagpapaulan dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Esther ay patuloy na kikilos, pahilagan silangan at posible ring makalabas agad ng ating area of responsibility. Maaring mamayang madaling araw. Pero again, yung ating mga pagulan yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit po dito sa areas ng extreme northern Luzon, particularly sa Batanes. Samantalang yung ating habagat naman ay nagpapaulan dito sa western section ng northern Luzon at central Luzon. Maliban po dyan, yung kanyang wind field o panglabas na hangin ay sumasabit din po dito sa areas ng Batanes na kung saan nakataas po dyan ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa. Pero hindi po natin inaasahang maglandfall o tumama pa sa lupa. Ito pong bagyong Esther at patuloy din po yung palayo sa ating bansa. Pero habang lumalayo po yan o umaakyat, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan na maaaring idulot ito pong ating habagat o southwest monsoon. Sa katunayan, mas marami po yung ating mga pagulang maaaring matanggap dahil sa ating habagat dito po sa western section ng Northern Luzon, including Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, mga kabundukan dito sa Cordillera, kasama na rin po dyan ang Abra, Benguet at Baguio City, lalong-lalo na po dito sa areas ng Zambales. Ang natitirang bahagi naman ng Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, particularly ang Pampanga, Tarlac, kasama po dyan ang Bulacan, ang Metro Manila, ito pong Calabarzon area, kasama na rin po dyan ang Cavite at Batangas, ito pong Occidental Mindoro, mas maula po ang ating panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms sa maghapon na po yan. So mataas po ang ating tsansa ng pagulan mga kapatid, kaya paghandaan po natin yan. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, maliwalas naman po ang ating panahon dito po sa Bicol Region at Palawan, nabawasan na po yung ating mga pagulan dyan. Pero ito pong areas ng Visayas at Mindanao, patuloy po tayong makakaranas po dyan ng mainit at malinsangang panahon. Matataas din po yung ating heat index dyan, pero paminsan-minsan meron tayong mga posibleng pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon, gabi. Dito nga sa Metro Manila, maula po ang panahon natin sa maghapon. Minsan sumisili po yung ating araw pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan sa maghapon, magdamag na po yan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, papasok pa lamang sa opisina at trabaho, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Dahil nga, if ever meron tayong mga thunderstorms, possible po yan magdulot ng mga biglaang pagbuhos ng malakas na pag-ulan at possible din po yan magdulot ng matinding traffic, lalong-lalo na po sa uwian. Kaya paghandaan din po natin yan, mga kapatid. At yung ating habagat, hindi po yan titigil anytime soon. Magpapatuloy pa rin po yan sa mga susunod na araw habang nandyan po ang bagyong Esther at kahit makalabas na po yan ang ating area of responsibility. Bango na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 6:23 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.